pinakita ko na yung kontrata ko. Magkano ba yung ano? Magkano yung sweldo? Ah, kalahating 20,000. Shit na yan. Tapos dalawang ticket a day. Ako dalawang ticket lang. Na-close ko na isa kanina. Tapos yung request, alam mo yung request? Please restart my BDI. Nakakwenta-kwenta, pang bobo. Oh, yan. Diba? Pang bobo, pero yung sweldo, pang presidente. Ah, napakadaling trabaho. Okay. Saan na ba tayo? Balik tayo sa klase natin, Windows. Tara, tara. Last topic. May tanong pa sa immigration? Wala na, no? Hanapin nyo na lang si Pao. Nandito yan. Kunin mo yung number niya. Number ni Pao. Ah, okay. Okay. Tapos may chat support pa yan hanggang alas 12 ng gabi. Magkano ulit yung visa fee? Magkano uli yung visa fee? Iba yung visa fee, may babayaran pa kayo sa immigration. Sa kanila, 300. Immigration, magkano ba ngayon? 1,600 something. Or $3,000, parang ganun. Ang visa fee, babayaran nyo lang pag 80% sure na. So, sasabihin ng immigration, okay, we would like you to apply for permanent resident. Doon ka pala mag-apply. In-invite ka nila. Trabaho namin, ma-invite kayo. Yun ang pinakamahirap. Bibigyan kayo ng opportunity na mag-migrate doon. Yun ang trabaho namin. And kami, template lang. Copy-paste lang yan. Engineer, nakapakahirap. Napapa-approve namin. Okay, dito muna tayo. Nawawala na tayo sa topic. So, file server, hybrid. So, ano ibig sabihin ng hybrid? Combination of, ito yung question mo. Sir, paano can you sync up dun sa cloud, yung sa on-prem? Yes, pwede. So, meron tayong storage type. Apat, blobs. Blobs is a type of storage na unstructured. Meaning, what you can save here is yung mga picture, videos, hindi database. Hindi database. Pictures, videos, office documents, MP3, MP4, yung mga ganon, virtual machine, mga ganon. Walang indexing. Okay? Blob siya, blobs. Next type of storage, yung table. Tables, ito yung mga may indexing na sa table name, rows database, non-relational. Non-relational. Ibig sabihin na mga hindi, ano non-relation, MariaDB, mga gano'n, MariaDB, non-relational database. So, puntahan na nga natin yung actual. Ito na, tanong. Don't worry, hindi tayo gagawa ng database. Baka atakihin na tayo. Pati ba naman database sa akin pa rin? Sana ba yung non-relational? Yan. Databases. Manage databases. Yan. So, if you want to create, teka ba? Ano nandito? Data. Create a resource. Pwede bang database? Database. Yun, meron. Sa marketplace, napakadaming ready-made database. So, Oracle, this is a relational. So, when you say relational, meron siyang relationship sa other tables within the same database. So, Oracle, pwedeng Azure, MySQL, relational, Postgres, relational din. Kasi dito yung non-relational. Puro relational din. SQL, dami. MariaDB pala sa AWS pala yung sinasabi ko. So, that means you can put dito sa table si mga JSON na file format. Kasi non-relational yun eh. Is using key value pair. Yeah, yun ang keyword yun. Key value pair. So, meaning yung, let's say, VM name. Tapos, virtual machine actual name. Yung key. Tapos may value. Okay? Queues naman offer temporary storage for messaging components of distributed apps used as asynchronously communicate with each other. Ito yung unang-una nagpauso nito ay IBM, Queue Manager, RabbitMQ. Narinig niyo na ba yung RabbitMQ? Let's say, bumili ka ng ticket sa aeroplano. Ginagamit sa airline to. Magpapass siya ng message. Wala pang API nung panahon na yon, no? Yung XML, JSON, wala na eh.
Yung papasok niyang message, information about the passenger. Here's the message one. Pangalan, birthday, passport number, ticket number. Send dun sa database na yan. Nare-read nga yan eh, in public. Nare-read nila yun eh. Tapos yung, let's say, nag-purchase ako, ano ba ko? Credit card, di ba? So yung content na yon ng credit card na yun, send doon as message queue. Papunta doon sa credit card authorizer. Tapos may magkano yung balance check, babalik na naman yung MQ na yon, yung message na yun. Okay, may pera to, chinarge ko na. Okay, re-rebook na, i-book na natin yung flight. Okay, MQ. So ito yon. Dito nakatago. Encrypted na rin yan. Secure na rin siya. Queuing. Queuing. Then meron ng mga files which provide storage for unstructured data. Ang dami ba? Ito, mga o nga no, parehong unstructured kasi, no? Dito, walang file permission. Yung ACL, yung group, let's say, the file can only be accessed by accounting. Yung ganyan. Wala dito nun. Dito naman, NTFS. REFS. May permission, may ACL. Daming klase, no? Mababaliw kayo dyan. Azure Files provide the following functionality: serverless deployment. So, that means yung storage mo hindi attached sa isang server lang. Hindi lang ADM1. Kanina, naka-ADM1 lang tayo, di ba? Ito, anywhere in the world accessible. It's not dependent on the server. Okay, pwede palipat-lipat yung, let's say, 500 gigabyte, lipat dito, lipat doon, lipat. Anyone can access. Then, we can almost have up to terabyte access. No? Terabyte of access. Kaya sinabing unlimited eh. Wala namang gumagamit ng 10 terabyte single file server. Wala namang ganun. Hinahati-hati pa rin namin yun eh. Kasi, ang hirap baka pa ng 10 terabyte. Mahirap baka pa niyan. Next is data redundancy. Ito yung sinasabi namin sa availability zone. May dalawang data center. Yung file mo, written dito sa DC1. At the same time, may mirror copy sa data center 2. In case na corrupted dito, you wouldn't feel na nag-copy na pa. I mean, ni-route ka sa kabilang data center. Kala nga na. And all data, by default, are encrypted. No? Ano yung encrypted? Data address, yung nasa storage, nasa data center. Data in transit, yung ina-access mo across the wire. Encrypted yun. Access anywhere in the world. Lahat yan, accessible. And they're using the standard SMB protocol, yung server message block. Luma na yun actually. May ibang version na to, mas bago to. Integration into an existing environment. Kung meron kang files and granular file permission. Ano yung granular? Usually, ang file permission kasi, NTFS, yung group lang. So, create ka ng group, add mo yung mga members sa group, tapos lalagay mo sa folder na yon kung anong permission, di ba? Yung ganito. Kung read ba, full, whatever, no? So, sino ba yung file server? Server 1, di ba? File server natin. Yeah. So, let's say, asan ba yung file server natin? Di ba ito yung file server na, yeah. So, usually, let's say, gusto lang natin ma-access sila. Meron bang, ano bang group dito? Seattle? Meron ba yun? Ay, meron. Ayan, Seattle branch user. So, gusto ko si Seattle, they can delete their own file. Ang modify, whoever created the file, they can delete it. Pero yung other user, walang permission to delete. Hindi, kahit anong gawin mo, hindi mo madidelete yan. Pag finul mo, anyone can delete your file. Yun ang delikado. Delikado yan. So, hindi namin na-full hanggang dito lang kami. Kung gusto mo deny lahat, yan, deny. Kung gusto mo read lang, browse, read lang. Ganun lang, na? So, yun ang granular, totally different. Meron pa tong policy. Let's say, if the user is based in America, allowed. If the user is not based in America, not allowed. Mga ganun. So, secure, no? Ganyan mga government eh. Pag galing kang labas, hindi ka na alam. Yan ang granular. Galing eh. Ano pa?
So this one is saying, yung availability zone, yung file ninyo, di ba nung pinili natin yung drive C, LRS, napansin nyo LRS? Locally redundant lang yun. So ibig sabihin, dun sa rack, dun sa server, may hard drive, dun lang nakasave. Wala na iba. So pag yan, naging corrupt, you won't be recovered. You can't recover anymore. Local lang kasi copy. Meron namang ZRS, zone redundant. Sa yung AZ, dalawa yun, diba? Availability zone. Sa isang zone, may dalawang kopya. Eh ito, zone redundant. Dalawang zone siya, apat na copy. Calling na. Kaya nga mamahal yun eh. Kaya hindi ko na pinipili yun. Ito pa, mas matindi. GU redundant. Pag sinabi GEO, different region, ibang bansa na. Yung kopya mo na nasa Pilipinas, baka nasa Hong Kong iba. Na. Baka naman sir napunta sa Hong Kong kasi may user doon na nag-access, na detect ni Azure, uy, taga Hong Kong to. Gagawa nga ako ng cache copy doon sa Hong Kong. Mas mabilis, 'di ba? 'Di ba? Yan ang geo redundant. Pansin niyo yung first time niyo manonood sa Netflix, pixelated, standard quality, first time eh. Kasi first time na na-cache sa Pilipinas yun. Ikaw yung unang nanood siguro sa Makati. Pero after that, yung copy ng movie niyang local copy na lang. Pakopyahin niya dito sa server sa Pilipinas. Para the next viewer, high quality kagad. No? High definition kagad. Na same with, next is Geo. Geo na, zone pa. So sa country, di ba? Dalawang bansa na eh. Sa dalawang bansang yon, meron ka pang availability zone. Dalawang easy pa. Sa isang easy, may dalawang data center. Ilang kopya mo nun? 8 na. Yan pinakamahal. Ang read access lang, ito yung watch only, read only, browse only. Common use ng Azure Files. Azure Files, ito yung file server sa cloud, no? Hindi to local. Yung nasa cloud to. Kasi kanina, data center, local yung ginawa natin. Ito, cloud na to. So, you can replace or supplement on-prem. So, papalitan mo na. Yung mga file server nyo locally, upload nyo na sa cloud. No, upload nyo na sa cloud. Ang dali lang nun. Button lang. Click, upload. So, that's why they call it lift and shift. Dati tawag dito click and shift. No, hindi naman totoo yung click and shift kasi marami pang button eh. Yung like yung permission. So, tinawag nilang lift. Lift kasi yung bucket. Nandun lahat ng data. Kaya bubuhatin mo yun pataas na. Tapos, i-shift mo sa cloud. Yun ang tawag namin, lift and shift. Then, meron din silang sariling backup and disaster. Di ba nakapakita ko na nung una pa? Click button, backup. Di ba nakita niyo? Nakita niyo? Yun yung backup. Tapos, meron technology, Azure File Sync, which sync up to local. Yun lang, yun lang, yun lang. No. So, gagawin ko dito, demo natin. Gagawa lang ako ng isang storage. Sabayin nyo na ako, sabayin nyo na ako. Last na to. Portal, 53 na pala. Storage. Storage. Yun, yun. So, naka-follow ba? Naka-follow? Create. Hoy, internet connect. Pagod na yung internet natin. Tayo, hindi pa tayo pagod. Sa site 1, ay si Archie. Teka, saan increase lang. Sanfo, Chris B. Chris B. Oh. Storage account name, site. Hindi, kailangan may AZ. AZ 800. Site 1. Ganun na lang. Site 1. Ay, sa US. Kulang daw. Chris B. Okay. Ay, ayaw niya ng dash. Pwede ba underscore? Ayaw. Ganun, ganun. Oo nga pala. Kasi ano to eh. Part of domain name space. Yung fully qualified domain name. Sa FQ din, wala akong dash na. Ano na yan? Yan na, yun ang requirements niya. Then select, ito yung apat. Anong gusto nyo dito?
Azure files. Okay lang. Then it's asking standard or premium.